الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayong gabi ng Tuesday, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig sa may Facebook Live at pati na rin po dito sa may Google Meet. At especially sa ating tagapagsalita na si Sheikh Jasim Makabando. At siya po ay isang daiya na kilala sa kanyang kaalaman at malasakit sa ummah. Hindi na po natin papatagalin. Ang oras ay atin na pong ibinibigay sa kanya. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'jura. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والقربات وبلطفه تستر العيوب والزلات. الحمد لله الذي أمات وأحيا ومنع وأعطى وأرشد وهدى وأضحك وأبكى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri ay para lamang sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang Allah subhanahu wa ta'ala na tagapaglikha ng lahat. Nilikha niya ang 7 palapag ng langit at 7 palapag ng lupa. At siya rin ang lumikha ng alinman na napapaloob sa mga ito, nakikita man natin ito o hindi. Siya rin ang Allah subhanahu wa ta'ala na lumikha ng paraiso, na kung saan kanyang igagawa doon sa mga taong sumunod sa kanyang mga gabay, kautusan, at umiwas sa alinman na kanyang ikinagagalit. Siya rin ang Allah subhanahu wa ta'ala na lumikha ng impyerno, na kung saan parusa sa kanyang mga alipin na hindi sumunod sa kanya. Parusa sa mga taong hindi naniwala sa kanya, lumabag sa kanyang mga kagustuhan, at gumawa ng alinman na kanyang ikinagagalit na Allah subhanahu wa ta'ala. Para lamang sa kanya ang lahat ng papuri sa lahat ng sitwasyon. Tayo bilang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tayong layunin dito sa mundong ibabaw maliban na lamang sa sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. O sa madaling salita, wala tayong misyon dito sa mundong ito maliban na lamang sa paggawa ng alinman na ikakalugod niya na Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tatalakayin natin sa maiksing oras ng gabing ito ay siya yung pinamagatang al-ibadatu fil khafa, o ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ng palihim. Ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay may dalawang uri. Una, al-ibadatu al-alaniyah, o ang
وهي العبادة التي يظهرها العبد أمام الناس، مثل الصلاة في المسجد، الصيام في رمضان، والصدقة العلنية، وغيرها من الأعمال التي يراها الناس. Ang unang klase ng ibada is yung al-ibada al-alaniya, o yung ibada pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na nakikita ng tao, kagaya na lamang ng pagsasambayan sa masjid, pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, pagsasadaka ng lantaran, o di kaya ay may nakakaalam maliban doon sa binigyan ng sadaka, at iba pa sa mga uri ng pagsamba na may nakakita ng tao. Ayan ang unang uri ng ibada o pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangalawa, ay ayan ang bibigyan natin ng liwanag. Al-ibada as-sirriya o al-ibada fil khafa. Ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ng pasikreto. Ang dalawang ito ay may pinagkaiba. Ang dalawang klase ng ibada na ito ay may pagkakaiba maliban sa paggawa sa kanila na yung al-ibada al-alaniya ay nakikita ng tao at yung al-ibada as-sirriya ay hindi nakikita ng tao maliban sa iyo na gumagawa at ang Allah subhanahu wa ta'ala. May pinagkaiba ang dalawang yan. Maliban dyan, may mga aspeto pa na pinagkaiba ang dalawang yan. Kagaya na lamang sa fadail o yung mga kainaman ng dalawang gawain ito. May mga fadail na makukuha natin doon sa al-ibada al-alaniya at may mga fadail din tayo makukuha doon sa al-ibada as-sirriya. Ngunit hamak na mas marami yung makukuha nating fadail o kainaman, kagandahan doon sa al-ibada as-sirriya. Naam, parehas silang may fadail, parehas malaki yung fadail nila. Ngunit mas malaki ang epekto o makukuha mong kantipala o iba man dyan na fadail na makukuha mo doon sa al-ibada as-sirriya o ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ng sikreto. Sa pagsabi natin na magkaiba yung fadail nila, hindi natin sinasabi na yung pagbabasa ng Quran ng isang harf na pasikreto ay mas maganda kaysa sa lantaran na paggagawa ng Hajj. Hindi ganoon ang pagkakaiba nila. Ang halimbawa nito is yung nagbabasa ka ng Quran, kunyari sa masjid, may nakakakita sa iyong tao, ayun ang halimbawa ng al-ibada al-alaniya o ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na may nakakakita sa iyo. At ang halimbawa naman ng al-ibada as-sirriya is yung nagbabasa ka ng Quran na wala nakakakita sa iyo. Malaki ang pinagkaiba ng dalawa na ibada na yan sa iba't ibang aspeto. Kagaya na lamang na fadail na ayan din yung bibigyan natin ng liwanag para mahikayat natin yung sarili natin na gumawa ng ibada sirriya, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na sikreto, walang nakakaalam maliban sa atin na gumagawa at ang ating Panginoon na ang Allah subhanahu wa ta'ala, babanggitin natin yung mga fadail. Ngunit inuuna natin na hindi natin sinasabi doon sa pagkakaiba ng dalawang yan is mas malaki yung ajr o kainaman nung paggawa ng isang zikr, isang pagbabasa ng Quran, isang talata, ganyan, doon sa paghahajj. Hindi ganon. Ang halimbawa natin is pagbabasa ng Quran sa nakikita ng tao at hindi nakikita ng tao. Ayun yung binigay natin na halimbawa. At may a-apply natin yan sa lahat ng ibada na pwede nating i-apply. Kagaya na ng sadaqa at iba pang ibada. Kagaya na salat an-nawafil na pwede nating gawin na sirriya, pasikreto. At labas din dyan yung hindi natin pwedeng gawin na pasikreto, kagaya na lamang ng salatul jama'a para sa mga lalaki. Hindi natin sinasabi na mas maganda yung paggawa ng
al-ibada as-sirriya doon sa pagsasala ng salawat al-mafruḍah, kagaya ng pagsasambayang na 5 beses sa isang araw sa lalaki, dahil hindi hamak na mas malaki yung gantimpala doon sa pagsasambayang ng jama'a kaysa doon sa pasikreto o ikaw ay nagsasambayang na ikaw lang. May mga khas na ibada na nagagawa ng sirriya. May mga khas na ibada na kung ito ay gagawin mo ng sirriya ay mas malaki ang makukuha mong gantimpala o iba pang mga fadail dyan kaysa kung ito ay gagawin mo ng alaniya o lantaran sa mga tao. Naam, tumungo tayo sa mga fadail ng al-ibada as-sirriya. Mga kainaman ng paggawa ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ng pasikreto. Ang unang fadl ng al-ibada as-sirriya na babanggitin natin is ang ibada as-sirriya alamatu sidqi al-iman o palatandaan ng tapat na pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, lahat ng pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala ay palatandaan na ang tao ay may paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang paggawa ng ibada na palihim ay mas higit na palatandaan o mas matibay na palatandaan ng paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? La yataqarrabu ila Allah fil khalwati illa rajulun yuqinu anna Allah ya'lamu sirrahu wa najwah. Walang taong gumagawa ng mga bagay na ginagawa niya ito upang mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala, na siya ay nag-iisa o walang nakakakita sa kanya maliban doon sa taong naniniwala na siya ay naririnig ng Allah subhanahu wa ta'ala at nakikita niya. Walang gagawa ng al-ibada as-sirriya, palihim na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala maliban doon sa nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil o imposibleng gawin na isang munafiq o murai, pakitang tao o hipokrito ang al-ibada as-sirriya, ang gawain na palihim. Kaya sinasabi dito na ang al-ibada as-sirriya ay alamatu sidqi al-iman o palatandaan ng tapat na pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma a'lanahu wa ma akhfa. Wala ring gagawa nito maliban sa taong alam niya na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay alam niya ang lahat ng kaniyang ginagawa, parehas kung ito ay ginagawa niya na lantaran o ginagawa niya ng palihim. Wa hadha yubalighu bil 'abdi martabat al-ihsan al-'aliyah. At ayang gawain na yan, al-ibada as-sirriya ay ito ay nagtataas sa isang alipin ng tao sa mataas na antas ng ihsan, na siya yung sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala ka'annaka tara, na para bang nakikita mo siya, at kung hindi mo naman ito magagawa ay tiyak na nakikita ka niya. So ayan, walang gagawa sa al-ibada as-sirriya maliban na lamang doon sa may pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang una na fadl ng ibada as-sirriya ay ang alamatu sidq al-iman o palatandaan na tapat na pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yung mga tao na kumbaga nahihirapan na itanim sa puso nila yung pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala o nagkakaroon ng syak, pagdudula sa kanilang puso, ang dapat nilang gawin ay ang al-ibada as-sirriya o patagong pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paramihin nila yung pagsamba nila sa Allah subhanahu wa ta'ala ng palihim, kagaya ng siyam, pag-aayuno na nawafil, o di kaya ipagbabasa ng Quran na walang nakakakita sa kanila, pagsasambayang o
pagdarasal sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gabi na wala nakakakita sa kanila. Dahil ang mga gawain ito ay alamatu sidqal iman. Palatandaan na tapat na pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala at napapalalim nito yung ating paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang fadl o pangalawa sa fadailu al-ibadati as-sirriya. Kainaman ng gawain na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na palihim. Pangalawa ay ang as-sabatu fil mihani wa syada'idi wal fitan. Pananatiling matatag sa oras ng pagsubok, kahirapan at tukso. Paano? Ang pagsasagawa ng mga palihim na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay kabilang sa pinakamalaking dahilan ng pananatiling matatag sa panahon ng pagsubok at tukso. Kagaya nga na sinabi natin kanina, sa pamamagitan ng ating paggawa ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ng pasikreto is napapalalim natin yung iman natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay nagiging sandata natin na pagiging matatag sa mga oras na nadadatnan tayo ng pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala o iba pa man dyan pagsubok. Isa rin ito sa pinakamalaking dahilan ng lakas upang iwasan ang mga syahawat o yung mga kagustuhan ng ating sarili na napapawala niya tayo doon sa tamang landas. Nalilihis niya tayo mula sa tamang landas. Ang ibada as-sirriya ay isang napakalaking kasangkapan na pwede natin gamitin patungo doon. Maliban pa dito, wasyu'uru biladdati al-ibadat. Dahil ang paggawa natin ng palihim na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay sa pamamagitan nito is mas nararamdaman natin yung sarap ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mas nararamdaman natin yung connection natin sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil mas nakakapag-focus tayo, mas nagagawa natin ito na sa pamamaraan na para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sinabi natin kanina na malayo ito doon sa riya o pagpapakitang tao. Walang gagawa nito maliban na lamang doon sa mga taong malalakas yung iman. Kaya sa pamamagitan nito is mararamdaman mo yung sarap ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mararamdaman mo yung tindi ng koneksyon sa iyo ng iyong Panginoon na ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nurul wajhi wal qalb. Ito rin ay pagkakaroon ng liwanag sa mukha at puso. Madali kang tumanggap ng payo sa iba at kumbaga, maganda yung tingin sa iyo ng mga tao. Although hindi yun kasama sa mga mission natin, ngunit kasama yun sa fadl. Nurul wajh. Kumbaga, liwanag sa mukha at puso. Madali sa iyo yung tumatanggap ka ng payo sa ibang tao o pangaral sa ibang tao dahil sa ibada na ito na al-ibada as-sirriya. Dahil mas napapalakas din mo dito ang iyong pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa shirahi as-sadri wa tawfiqi fil qawli wal amal. At ang pinakahuli ay ang paggabay ng Diyos sa atin o paggabay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala at kaginhawaan ng dibdib. Ayan ang pangalawa na fadl o kainaman ng gawain nito. Paggawa ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ng pasikreto. As-sabatu fil mihani wa syada'idi wal fitan. Ang pagiging matatag sa oras ng pagsubok, kahirapan at tukso. Mas napapanatili natin yung pananampalataya natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na makaiwas tayo sa paggawa ng alinman na kinagagalit niya na Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa gawain ito. Naam. Pangatlong fadl o kainaman ng gawain nito na al-ibada as-sirriya. Ang ibada as-sirriya ay ab'adu min ar-riya. Ang paggawa
ng palihim na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ito yung gawain na pinakamalayo sa pagpapakitang tao. Ab'adu min ar-riya. Kumbaga, kagaya nga na sinabi natin kanina, imposibleng gawin ito ng mga murai o mga mapagpakitang tao o sa modernong salita ay plastic sa kanilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Imposibleng gawin ito ng mga taong murai, kagaya na lang ng mga munafiq, naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang gawain, ngunit sa kanilang panloob ay kumbaga hindi nila pinaniniwalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ab'adu min ar-riya, at doon sa mapagpakitang mga tao. Kumbaga ginagawa lang nila yung mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala kapag may nakakakita sa kanila. Falmurai innama ya'malu liyarahu an-nas. Dahil ang murai o ang mapagpakitang tao ay ginagawa niya yung ibada para makita ng mga tao. Wa yuhsinu liyahmaduhu wa yamdahuhu aw yahmaduhu wa ahlul imani was-sidqi innama ya'maluna liwajhillah fahum yatakhaffawna an a'yuni al-makhluqin. طيب, ang al-ibada as-sirriya. Ang punto dito is ang al-ibada as-sirriya ay hindi ito ginagawa ng mga murai o magpagpakitang tao. Dahil ang murai ay ginagawa nila ang mga ibada para lamang makita sila ng tao at para sila ay mapuri dito. Kumbaga para gumanda yung image sa kanila ng ibang tao, para gumanda yung image nila sa ibang tao ay sinasamba nila ang Allah subhanahu wa ta'ala ng lantaran, ngunit hindi nila sinasamba ang Allah subhanahu wa ta'ala ng palihim. Wa ahlul imani was-sidqi innama ya'maluna liwajhillah. At ang mga tao, ahlul iman, yung mga taong naniniwala, may pananampalataya, bukal sa loob nila yung paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala was-sidq, yung pagiging tapat, innama ya'maluna liwajhillah. Innama ya'maluna liwajhillah. Ginagawa nila ang mga ibada na to para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi para sa mga tao. Kumbaga, ang gusto lang nila kung bakit nila ito ginagawa ay para kaluguran sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fahum yatakaffawna an a'yuni an-nas. At ang mga tao na to, ang ahlul imani was-sidq, mga taong may pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala at tapat doon sa kanilang paniniwala, ay iniiwasan nila ang mata ng mga tao doon sa paggawa nila na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isang araw si Hudayfa bin al-Mannan, may nagtanong sa kanya, hal ana minal munafiqin? Ako ba ay kasama sa mga munafiq? Dahil isa sa mga sifa o kaugalian ng mga munafiq is yung mga mapagpakitang tao. Kaya tinanong nung isang lalaki kay Hudayfa bin al-Yaman, ako ba ay kasama sa mga munafiq? At sinabi niya, tinanong niya ang lalaki iyon, atusalli idha khulawt wa tastaghfiru idha adnabt? Tinanong niya na, nagdarasal ka pa kapag ikaw ay mag-isa? At humihingi ka ba ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala kapag ikaw ay nagkaroon ng kasalanan? Sinabi ng lalaki, oo. Idhab fama ja'alaka Allahu munafiqa. Umalis ka rito dahil hindi ka munafiq. Kumbaga hindi ka munafiq. Dahil ikaw ay sinasamba mo ang Allah subhanahu wa ta'ala kapag ikaw ay mag-isa. At ito ay nagtuturo na ang paggawa ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ng palihim ay hindi kasama doon sa mga sifa o kaugalian ng murai o ng munafiq. Hindi kasama sa kaugalian ng mga mapagpakitang tao at mga hipokrito. Naam,
Sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Tunay na ang mga mapagkunwari ay dinadaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit ang dinadaya nila ay ang kanilang sarili. Wa idha qamu ila salati qamu kusala. At kapag sila ay tumayo sa pagdarasal sa Allah subhanahu wa ta'ala, tumatayo sila ng tamad. Wala sa kanila yung iman. Wala sa kanila yung ikhlas. Dahil nga sila ay mapagkunwari, yura'unan nas. Kumbaga ginagawa lang nila ang sala na ito, ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga tao. Upang hindi masira yung kanilang imahe sa mga tao ay sinasamba nila ang Allah subhanahu wa ta'ala wa la yadhkuruna Allah illa qalila. At hindi nila sinasamba ang Allah subhanahu wa ta'ala maliban na lamang sa napakaliit. Kasi nga, ayun nga, hindi nila sinasamba ang Allah subhanahu wa ta'ala kapag wala nakakakita sa kanila. Hindi nila sinasagawa ang al-ibadah as-sirriyah. ومن يشكو من الرياء فغالبا لأن عبادته في السر قليلة أو معدودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يكون له خبر من عمل صالح فليفعل. At kung sino man ang mamroblema doon sa pagpapakitang tao. Kumbaga, kung ang tao ay magkasakit sa kanyang puso na kumbaga nawawala yung kanyang iman. Sinasamba niya na ang Allah subhanahu wa ta'ala na hindi na para sa kanya na Allah subhanahu wa ta'ala kundi para sa mga tao. Sinabi niya dito yung problema. Pagaliban o majority ng mga tao na yun na nagkakaroon ng problema ng sakit sa puso na riya, pagpapakitang tao, majority sabi na lian na ibadatahu fi sirri qalilatun o ma'duda. Majority ng mga taong ito ay ang kanilang gawain na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na pasikreto ay maliit o bilang lamang. At ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isa ito sa kanyang mga katuruan. Ang pagsasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ng palihim. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Man istata'a minkum ay yakuna lahu khabrun min amalin salihin falyaf'al. Ang sino man sa inyo ang makakagawa ng nakatagong maputing gawa ay gawin niya ito. Ang sino man ang kayang gumawa ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na walang nakakaalam maliban sa kanya na gumawa at ang kanyang Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang gawin ito. Bakit? Li'annahu ab'adu min riya. Dahil ito ay pinakamalayo doon sa pagpapakitang tao. Gamot ito doon sa pusong may sakit na pagpapakitang tao. Ang paggawa o pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ng palihim. Amal salihun makhbu'un la yattali'u alayhi ahadun min Allah. Ibig sabihin, isang mabuting gawa na walang nakakakita maliban sa kanya at ang Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Iba pang fadail o iba pang fadl ng gawain ito. At ito ang pinakahuling tatalakayin natin na fadl ng al-ibadah as-sirriyah o pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ng palihim. Ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ng palihim o ang al-ibadah as-sirriyah, aktsaru ajran wa a'zamu asara. Mas malaki ang gantimpala at mas malalim ang epekto nito. Mas malaki ang epekto ng paggawa ng palihim na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala kaysa dun sa pagsamba sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na kumbaga may nakakakitang tao. Ito yung mga fadl niya. Aktsaru ajran wa a'zamu asara.
mas malaki yung gantimpala na makukuha natin at mas malaki yung epekto natin, mas malaki yung epekto nito sa atin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, in tubidu sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ipakita ninyo ang inyong mga kawang gawa, nga pagsasadako, ay ito ay mabuti sa inyo. Maganda kasi nga, nagiging mabuting impluwensya ka, nagiging mabuting modelo ka sa tao. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. At kung ito ay gagawin nyo, magkawang gawa kayo at ibibigay nyo sa mga fukara. At ito ay itatago nyo kung magagawin nyo ang sadaka na ito na palihim. Fahuwa khairul lakum. At ito ay mas mainam o mas maganda sa inyo. At ang katagang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa khairul lakum. Ito ay mas mainam sa inyo, mas maganda sa inyo. Ay ito ay nagsasabi na ang paggawa ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala kagaya ng sadaqa na ito ng palihim is mas malaki yung gantimpala nito kaysa kung ito ay gagawin mo ng lantaran. Sinabi rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih fi jawfil laylil akhir. Kasama pa rin ito sa fadl na aksaru ajra wa a'zamu asra. Mas marami yung gantimpala at mas malaki yung epekto nito sa gumagawa nito. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih fi jawfi al-laylil akhir. Ang pinakamalapit na kalagayan o pinakamalapit na sitwasyon na pinakamalapit ang isang alipin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay sa huling bahagi ng gabi. Bakit natin ito binigay na kumbaga hadis? Dahil ang oras na ito o huling parte ng gabi, kumbaga qabla al-fajr, bago mag-fajr, o kumbaga pangatlong bahagi ng gabi. Kung hahatiin mo yung gabi ng 3 beses, yung pinakahuli, ayun yung sinasabi niya na jawf al-layl o pinakahuling parte ng gabi. Naam. Ang oras na ito is walang nagsasagawa ng ibada o pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga oras na ito, maliban na lamang na ginagawa nila ito ng palihim. Kasi nga gabi. Hindi yun oras na gising yung mga tao. Ang oras na yun ay oras na tulog yung mga tao. At isa sa fadl nung gumagawa ng ibada o pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang oras na iyon, ang gabing iyon ay ayun yung oras na pinakamalapit tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi rin ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa sulusil layli al-akhir fayaqul hal min sa'ilin fa'u'tiyahu hal min mustaghfirin fa'aghfir lah wa hal min ta'ibin fa'ataba alayh. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay bumababa sa langit sa kada gabi doon sa oras na pangatlong parte ng gabi o jawful layl, pinakahuling parte ng gabi. Bumababa ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan ang dalil o katibayan na ang hadis na iyan na Sahih al-Bukhari wa Muslim na nagpapatunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinakamalapit sa atin sa ating mga araw at gabi doon sa oras na pinakahuling parte ng gabi. Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa sulutul layli al-akhir. Bumababa ang Allah subhanahu wa ta'ala
sa kalangitan, kulla laylatin, kada gabi, doon sa pangatlong parte ng gabi, at sinasabi niya, hal min sa'irin fa'utiya. May mga manghihingi ba? Dahil ibibigay ko. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hal min mustaghfirin fa'agfiralah. Meron bang hihingi ng patawad sa oras na ito? Dahil papatawarin ko siya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hal min taibin fa'ataba alih. Meron bang ganun din manghihingi ng tawad, at papatawarin ko sa kanya ang kanyang kasalanan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan, isa yun sa mga fadl ng al-ibada as-sirriya. Ang ang paggawa ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ng palihim, kagaya noong oras na tulog yung mga tao, gabi, o kahit anong oras pa man yan ng gabi, lalong-lalo na doon sa huling parte ng gabi, pangatlong parte ng gabi, aktsaru ajra wa a'zamu asara. Ang ibada dito, ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay mas malaki ang gantimpala dito at mas malaki ang epekto nito sa atin. Sinabi rin din ni Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhuma, sinabi niya, la an usalli rak'atan bil-layli ahabbu ilayya min an usalli 10 bin-nahar. Sinabi ni Abdullah bin Amr, mas gusto kong magsagawa ng isang raka'a sa gabi kaysa 10 raka'a sa isang araw. Ito ay nagbibigay tayo na ang pagsasamba ng pasikreto ay mas malaki ang gantimpala dito kaya sa pagsasamba ng may nakakakita sa iyo. Kagaya na sinabi ng sahaba na ito na si Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhuma, la an usalli rak'atan bil-layli ahabbu ilayya min an usalli 10 bin-nahar. Mas gusto kong magsagawa ng isang rak'ah sa gabi kaysa 10 rak'ah sa araw. Mas gugustuhin kong magsagawa ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, na which is yung rak'ah, isang rak'ah, kaysa doon sa 10 rak'ah doon sa maliwanag. Wa salawatun nawafil fil baiti afdal. Kagaya nito, isa rin to sa example, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na al-ibada sirriya, pagsasala ng mga nawafil o mga sunnah sa bahay. So, mas maganda na magsambayang tayo o magdarasal tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala ng mga salat at nawafil sa ating mga bahay. Dahil sa pamamagitan nito ay yung ibada na yun, yung sala na yun, salatun nawafil, ay nagiging al-ibada as-sirriya, which is aktsaru ajra wa a'zamu asara. والصوم أفضل الأعمال لأنه لا يطلع عليه إلا الرب سبحانه وتعالى من السماء. At sinabi niya pa na ang pag-aayuno, kasama din ito sa mga example na binibigay niya. Itong mga binibigay niya is mga example. Ang pag-aayuno ay isa rin sa mga pinakamagandang gawain. Ang binibigay niya dito is saum, an-nafil, o pag-aayuno ng sunnah. Ang pag-aayuno ay isa rin sa pinakamagandang gawain dahil la yattali'u alayhi illa Rabb subhanahu wa ta'ala. Dahil walang nakakakita na nag-aayuno ang isang tao maliban na lamang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi niya ito sasabihin sa ibang tao, ay walang makakalaman nito, walang makakaalam na siya ay nag-aayuno maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم صنفان يحرصان على إخفاء أعمالهم الصالحة ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ولا ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. طيب, isa ito sa dalil nung ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ng pasikreto is
mas malaki yung gantimpala nito kaysa doon sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ng lantaran. Isa ito sa binigay niya na ibadah na pwede mong gawin na sirdiya na mas malaki yung gantimpalang makukuha mo dito kung ito gagawin mong sirdiya, pasikreto, sa kung ito ay gagawin mong al-alaniya o lantaran. At ito ay ang sadaqa. Sinabi niya na isa sa mga taong pasisilungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa yawm al-qiyamah, doon sa 7 klaseng taong pasisilungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang silungan doon sa yawm al-qiyamah. Yawma la dhilla illa dhilluh. Walang silungan maliban na lamang doon sa silungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito ay 2 tao na kung saan ang ibada nila ay napapaloob sa al-ibada as-sirriyah. Una, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Lalaking nagsadaqa, nagbigay ng kawang gawa, na ito ay ginawa niya ng patago hanggang sa hindi alam nung kanyang kaliwang kamay yung ginastos ng kaniyang kanang kamay. Kumbaga ginawa niya ito ng kumpletong palihim. Wala siyang sinabihan, wala siyang hindi niya ito pinagmayabang. Isa ito sa pagsisilungin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong ito, o ang isang klase ng mga taong ito, ang mga taong nagsasadaka ng palihim. Isa sila sa mga taong pasisilungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa yawm al-qiyamah o sa kabilang hukuman doon sa oras na titimbangin ang ating mga gawa, doon sa oras na walang silungan maliban na lamang sa silungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pangalawa, rajulun dhakara Allah khaliyan fasadat ayna. Taong nag-aalala sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagdidikr, gumagawa ng pag-aalala niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagdidikr, gumagawa ng iba't ibang klaseng zikr, khaliyan fafadat ayna, hanggang sa tumulo ang kanyang mga mata. Ayan ay napapaloob doon sa al-ibada as-sirriyah o ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ng palihim. Ayan ang mga fadail o kainaman ng gawain ito na ang al-ibada as-sirriyah. Ang mga fadail na ito, ilan sa mga fadail na ito is makikita din natin sa al-ibada al-alaniyah o pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na lantaran. Ngunit ang mga fadail na ito ay higit na mas lamang doon sa al-ibada as-sirriyah. Mas lamang ito kung ito ay gagawin mo sa al-ibada as-sirriyah. Dahil sa mga fadail na ito, may ajr din o may gantimpala yung paggawa mo ng ibada na nakikita ng tao, ngunit mas malaki ang gantimpala doon sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ng palihim. At yung paggawa din ng pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ng lantaran is nakakadagdag din ng iman. Kagaya nung una natin binigay, alamatu al-iman o isang palatandaan na pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit higit na mas palatandaan o mas magiging palatandaan ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, mas magiging palatandaan ito ng pananampalataya kung ito ay gagawin mo ng sirriyah. Kung ito ay gagawin mo ng palihim, walang nakakaalam maliban sa iyo na gumawa at ang Allah subhanahu wa ta'ala. At kagaya din yan is ang al-ibada al-alaniyah ay sabatu fil mihani wa syada'idi wal fitan. Kagaya ng pangalawang ginawa natin o pananatiling matatag sa oras ng pagsubok sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit mas higit na mas
mapapanatili natin ang ating sarili doon sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala kung ang ating ibadah ay sirriya. Mas madadagdagan kasi ang ating iman o mas mapapalalim natin ang ating paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala sa al-ibadah as-sirriya. Naam. Ngayon, magbigay tayo ng mga halimbawa. Hindi lang ito yung mga sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na magagawa mo sa sirriya, al-ibadah as-sirriya. Marami pa ito, ngunit para mas maintindihan natin ang al-ibadah as-sirriya, magbibigay tayo ng ilang halimbawa. At ang unang ibibigay natin ang halimbawa ay sadaqatu as-sir o ang pagsasadaka, pagbibigay ng pasikreto. Qala subhanahu wa ta'ala, in tubidu sadaqati fa ni'mahi wa itukfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung inyong ilalantad ang inyong pagsasadaka, naam, ito ay maganda. Ito pa rin ay sadaka at ito ay maganda. Wa in tukfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Ngunit kung ito ay inyong isisikreto at gagawin nyo at inyong itong isisikreto, fa huwa khairul lakum. Ito ay mas nakakabuti sa inyo. Sinabi rin sa hadith ni Muawiyah radiyallahu anhu, sa hadith pala ni Mas'ud radiyallahu Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhuma. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadaqatu sirri tutfi'u ghadaba Rabb. Ang sadaqa na pasikreto ay napapatay nito yung galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban sa sadaqa ay yung salatu al-layli wa nawafil o ang pagsasamba sa mga gabi wa nawafil. Pagsasamba sa mga pagdarasal sa gabi, pagdarasal ng mga sunna sa gabi na walang nakakakita sa iyo maliban sa iyo, walang nakakaalam ng gawain na yon maliban sa iyo at ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati. Ang kanilang mga tagiliran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay kanyang sinasabi na inilalarawan niya yung mga taong gumagawa ng pasikreto. Ang kanilang mga tagiliran ay lumalayo sa kanilang mga higaan upang manalangin sa kanilang Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala ng may takot at pag-asa. At mula sa initustos namin sa kanila, sila ay gumagastos, walang kaluluwa ang nakakaalam kung anong kasiyahang itinago para sa kanila bilang gantimpala sa kanilang mga ginawa. Salatul Layl. Binanggit dito ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga gumagawa ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na salatul layl wa nawafil, mga sala na sunna, itinuro ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binanggit dito ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong ito bilang papuri. Alam natin na kapag ang Allah subhanahu wa ta'ala ay binanggit ang isang klase ng tao, ito ay papuri sa kanila. Kung maganda ang kanilang ginagawa, ito ay papuri sa kanila subhanahu wa ta'ala. Sinabi rin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaykum bi qiyamil layli fa innahu da'bu as-salihin qablakum wa inna qiyamal layli qurbatun ila Allah wa minhatun 'anil ismi wa takfirun lisayyiati wa matradatun. Hasanahu jama'atun minhum al-Albani. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isagawa niyo ang qiyamul layl o magdasal kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gabi, sapagkat ito ay gawain ng mga matutuwid bago pa kayo. O kumbaga yung mga taong sinasamba nila ang Allah subhanahu wa ta'ala, mga matutuwid na tao na bago pa man tayo, o ang binabanggit dito is yung umma na mga nauna sa atin na
mga matuwid. Isa ito sa mga ginagawa nila ang Qiyamul Layl, pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga gabi. Tunay na ang Qiyamul Layl ay nagpapalapit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ito rin ay panlaban sa kasalanan, pantakip sa mga kasalanan, at pag-alis wa matradatan. Ayan. At maliban pa dyan, pangatlong ibibigyan natin na halimbawa is yung siyam. Maliban sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, isa rin sa mga pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na pwede natin gawin na sirriya is yung siyam o pag-aayuno. At alam natin ang laki ng gantimpala na nakukuha natin sa siyam o ang pag-aayuno. Sinabi ng Allah sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith al-Qudsi, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam, fahuwa li wa ana ajzi bih. Lahat ng gawain ng anak ng Adam ay sa kanya, illa siyam, maliban sa pag-aayuno, dahil ako ang gagantimpala sa kanya. Itong hadith na ito is para makuha natin yung point is, ang punto nito is binabanggit nito yung laki ng gantimpala na nakukuha sa siyam o sa pag-aayuno. At mas lalaki pa ang gantimpalang ito kung ito ay gagawin natin na sirriya. Bakit? Dahil kagaya nga na sinabi natin kanina, al-ibada sirriya atammu imana. Mas kumpleto dito yung paniniwala mo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at mas kumpleto dito yung ikhlas. Taos-puso mo itong ginagawa para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi lamang sa Ramadan. Kunyari, kasi may mga taong gumagawa ng pag-aayuno sa Ramadan na hindi nila ito ginagawa para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kundi para lang sa Ramadan. Kumbaga, kung tatanungin mo bakit sila nag-aayuno, Ramadan, syempre. Hindi para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kundi dahil nakasanayan na nila ito. At ang paggawa ng siyam o pag-ayuno na pasikreto, mga sunna, pag-aayuno ng sunna is napakalaki ang gantimpala nito. Maliban sa ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang gagantimpala dito, halos hindi na binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yung laki ng gantimpala na ibibigay niya. Hindi niya binigyan ng limitation. Yung gantimpala na ibibigay niya doon sa mga tao na nag-aayuno is mas mapapalaki pa natin ang gantimpalang ito sa pamamagitan ng ating paggawa ng ibada na ito ng sirriya o palihim na walang nakakaalam maliban sa atin na gumawa at ang ating Panginoon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa alhamdulillah. Isa na namang malalim at malawak na kaalaman ang naibahagi sa atin ng ating tagapagsalita na si Sheikh Jasim Makabando. At alam naman po natin na si Sheikh ay hindi siya po tumatanggap ng mga katanungan mula sa ating tagapakinig, at maaari na lang po ay pakitake note na lang po ang inyong mga katanungan, at sa next muhadara ay inshallah ay ating itatanong ang inyong mga katanungan. So, jazakallahu khairan ya Sheikhan Al-Fadil sa inyong magandang pagbigay ng kaalaman. At maraming salamat din po sa nakibahagi ngayong gabi. At bilang pagtatapos ng ating muhadara ya Sheikhana, ay inihiling po namin sa inyo na magbigay ng panghuling salita at pangunahan po kami sa kafaratul majlis. Alhamdulillah wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyil Mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panghuling salita. Ay, naam, Sheikh. Tafaddal.
Ang nasiha na ito o ang pagbibigay ng topic na ito is hindi paghihikayat na iiwan natin ang sala al-alaniyah. Magkaiba ito ng kumbaga fadail. Magkaiba ng ah, may mga fadail na makukuha tayo na makukuha lang natin sa pamamagitan ng ah, al-ibadah al-alaniyah. Kagaya na lamang nagiging mabuti tayong impluwensya sa ibang tao o nagiging da'wa ito sa mga tao, ang ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na lantaran, kumbaga nagiging da'wa o nagiging mabuting modelo tayo para sa mga tao. Ang nasiha na ito ay hindi para hikayatin na iwan ang lahat ng ibada ng ang lahat ng ibada na al-alaniyah. Kung hindi gawin o paramihin ang al-ibada as-sirriyah. Dahil ito ay nagpapatibay ng ating pananiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi rin natin pwedeng iwan ang ibada al-alaniyah dahil sa pamamagitan ng ating pag-iwan sa al-ibada al-alaniyah ay maiiwan natin o malalabag natin yung ibang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Ayan lang. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, naway maging ilaw at gabay ang ating natutunan ngayong gabi. Hindi sapat ang kaalaman kung hindi ito isa sa buhay. Gamitin natin ito upang lalo tayong mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muli mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.